Sa cellphone video na ito nakuha sa bayan ng Uson, Masbate, makikita ang buwis buhay ng pagtawid sa ilog gamit ang isang kableng tulay ng ilang guro ng Bonifacio Elementary School. Isang maling yapak, pwede silang mahulog. At mapahama, makatawid kaya sila ng ligtas sa kabilang tulay. Kung sakaling mahulog po talaga, ma'am, siguradong patay po talaga kasi masyadong malakas yung agos ng tubig po. Sa Angat, Bulacan naman, idinaraing ng mga residente ang nasirang tulay sa kanilang lugar. Sa mga panahong malakas ang alon, hindi sila makatawid sa ilog. Noong 1990s, may konkretong tulay dito na dinurugtong yung dalawang barangay sa town proper ng bayan ng Angat. Pero nang manalasa yung Typhoon Ulysses noong November 2020, nawasak itong konkretong tulay. Kaya ang naiiwan na lang dito sa may ilog ay yung mga debris. May pag-asa pa kayang madugtungan ang tulay ng mga residente. Dulo ng tulay, ano? Nabuto. Lampas tao ang lalim ng ilog at malakas ang agos. Isa ang gurong si Jeneline Adayhera sa mga residenteng tumatawid sa kableng tulay sa bayan ng Uson, Masbate. Kwento ni Teacher Jeneline, dating hanging bridge ang kanilang tinatawiran papunta sa eskwelahan. Hanging bridge po kasi yun, ma'am, nagawa sa kahoy. Kaya lang po, nung may dumaan na malakas po na bagyo, tinangay po yung hanging bridge. Kaya yung naiwan po, yung kable na lang. Bukas po, Lord. Dapat may sakay na natawo ho. Sabi ni Teacher Jeneline, tinatawid ng mga residente ang ilog sa tag-init. Pero sa panahon ng tag-ulan na lampas tao ang tubig, sinusuong nilang peligro ng pagtawid sa kableng tulay. Pag tag-init, ma'am, abot hanggang legs lang po, hanggang tuhod minsan. Pero pag tag-ulan, pag ganito po, lagpas tao po pag bumabaha. Sa cellphone video na ito, makikitang inabot na nga ng rumaragas ang tubig sa ilog ang mismong kable. Ang isa nga sa nakuha ng tumatawid, muntik pa ngang mahulog sa ilog. Sa pagkakataong ganito, hindi na raw nakatatawid sina Teacher Jeneline palabas ng Barangay Bonifacio. Pag maulan talaga, ma'am, dito na lang po ako nag-stay. Hindi na po ako umuwi pag hindi kaya. Minsan kasi hindi kayang pawirin yung malog talaga pag naaakawan yung kable mismo. Kaya naman ang ilang nakararanas ng perwisyo at sumusuong sa delikadong pagtawid, nananawagan na sa lokal na pamahalaan. Nananawagan po kami. Sana po tulungan nyo kami na magkaroon na ng tulay dito sa aming barangay. Kasi po, ayun o, kawawa yung mga kabataan. Kawawa naman po yung pag-aaral nila. Kasi kung sakaling mahulog po talaga, ma'am, siguradong patay po talaga kasi masyadong malakas yung agos ng tubig po. Sabi ni Teacher Jeneline, may alternatibong daan sana na pwedeng ikutan ang mga residente. Pero ilang ilog naman ang kailangan nilang tawirin. Pwede pong dumaan, kaya lang po, hindi din kasi accessible yung daan kasi matarik po, tapos yung marami po rin dadaan ng ilog. Pag malakas po yung tubig, umaapaw din po yung mga ilog, kaya hindi rin po kami makadaan. Bakit nga ba ilang taon nang walang tulay sa Barangay Bonifacio? Kawawa naman talaga oh. Itinanong namin yan sa lokal na pamahalaan ng Uson. Yung cable doon, that's parang residue nung nasira na Hanging Bridge and Monkey Bridge. We were clear with the constituents of Bonifacio na it will be just footbridge, pang tao lang. And here comes, they requested na kung pwede yung motor nila with all the heavy loads. Finorce naman kasi nila. Here comes a bagyo na super lakas. So hinampas po yung, so to speak, Monkey Bridge. Kaya ngayon, naging kable na lang po siya. Tatanong ko din po yan sa tao kung gusto nila na i-cut na lang po yung kable. Kung talagang sa kita nila, it endangers their life. Wala pa man po kami napabalitaan na namatay during sa pag-cross ng kable.
Pero bibigyan po natin sila ng oportunidad na pumili kung ano ang best po sa kanila. Last year, former mayor and the mayor now, which is my parents, pumunta man po sila explaining that we will try our best for the construction of the bridge. Kasi po, it would entail big money. Kawawa naman talaga oh. Idinaraing din ng mga residente sa Barangay Baybay Angat, Bulacan ang kanilang sirang tulay. Noong 1990s, may konkretong tulay dito na dinurugtong yung dalawang barangay sa town proper ng bayan ng Angat. Pero nang manalasa yung Typhoon Ulysses noong November 2020, nawasak itong konkretong tulay. Kaya ang naiiwan na lang dito sa may ilog ay yung mga debris ng dating konkretong tulay. Makalipas ang mahigit 2 taon, hindi pa rin ito nagagawa. Ano nga ba ang dahilan? Isa sa mga naapektuhan ng kawalan ng tulay ang mga magsasaka ng gulay, tulad ni Nanay Florencia Tigas. Aminado siya na hindi biro ang mamuhunan para sa tulad nilang magsasaka. Ano ba yung mga hamon na kinakaharap nyo po bilang isang nagtatanim ng gulay sa pagtanim pa lang at sa gastos? Ay, yun nga ho. Minsan nagkakautang-utang pa nga ho eh. Kaya minsan nalulugi pa nga ho dahil sa mahal ng mga abono, tapos sa yung mga kurudo, gasolina. Ang inaani niyang gulay tulad ng sitaw at okra, ibinabiyahe at ibinibenta sa Balintawak Market sa Quezon City. Pero dagdag pasakit daw sa kanila ang pagkasira ng tulay. Paano ho kayo naapektuhan nitong tulay na to? Bubuhatin pa hong isa-isa, isasakay ho sa bangka, tapos iaakyat pa nga ho doon. At saka pa lang masasakay doon sa jeep na sasakyan namin. Eh di, yung mga tagabuhat, Oo, kaya panibagong bayad na naman. Bayad sa bangka, bayad sa tao. Lumiliit ho ang kita. Dahil nga ho, marami pang binabayaran. Naisip na raw ng mga residente tulad ni Mang Delio Salvador na mag-ambagan noon para lang makapagpagawa ng konkretong tawiran sa ilog. nag-ambag-ambag po kayo. Magkano yung ambag? Eh, sa amin, ang pagkakalang po, 500 yung sa amin. Voluntary land. Ang problema, nakaliko man daw sila ng pondo, hindi naman nasimulan ang overflow bridge. Eh, nung sisimulan na po, ando doon na po yung mga tosang. Pagkakaalam ko po, ang dinig ko, pinigilan dahil hindi daw nagpaalam. Ganon ka-importante na kayo na yung maggagastos para lang magkatulay. Opo, kasi nga po kami yung nahihirapan. Kaya, kumikilos kami. Ganito rin ang reklamo ng mga nakausap naming residente, lalo na kapag may emergency. Ang problema rito, pag nagkaroon ng emergency, hindi namin alam kung saan kami tatawid. Magkatatlong taon na po. Magtatatlong taon na ano. Pagdurusa. Para maibsan pansamantala ang pagdurusa ng mga residente, nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng Angat ng kawayang tulay at nagtambak ng lupa. Dati para makatawid yung mga residente, kailangan nilang magbangka. So ang isa sa mga naisip na pansamantalang solusyon, itong tulay na gawa sa kawayan. Nakadugtong ito dun sa tambak ng lupa, kalahati nitong ilog. Ang kinakatakot nila, syempre, pag dumating uli yung mga malalakas na ulan, mawawash away lahat to, maaanod, at mawawala na naman sila ng tawiran. Para mas maging easy access, kahit pa paano medyo nakapaglalakad sila ng kandyan. Makarating po rito ng mas safe na ma'am. So parang ilang linggo lang din yan, Mayor. Kasi masisira na naman. Ma'am, hindi ko kaya pangako. Pero siyempre kami, on our part, responsibilidad namin kung paano namin mapapagangi yung kalagayan ng mga mamamayan namin. Sa ngayon, malaking tulong ang kawayang tulay para sa mga tulad ni Alicia May Plasabas na tumatawid sa ilog para makapasok sa eskwelahan. Tingin ko po medyo safe naman po yan kasi po nakakatawid naman po yung ibang tao. Pero po kapag po lumaki yung ilog, masisira din po. Sabi ni Mayor Joar Bautista, 100 milyong piso ang kailangang pondo para makapagpatayo ng konkretong tulay sa Barangay Baybay. Talagang hindi kakayanin ng pondo ng munisipyo na pondo to mapagawa to. Dahil magkano aabot? Right now, rough estimate na sa more than 100 million. Yun ang estimate ng DPWH. Imposible ma'am na mapondo ng local government namin.
Kung tutuusin, may alternatibo sanang daan ng mga residente ng Barangay Baybay at Laug palabas sa bayan. Ang sabi ng mga residente rito, nasa 6 na taon pa lang mula nang maitayo itong dike na to. Pero nitong January, pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na ulan, bumigay yung ilang bahagi ng dike. Isa lang to dun sa mga nasirang bahagi ng dike, kaya hindi na madaanan. Ito pa naman, yung alternatibo sanang daan ng mga residente simula nung masira yung tulay sa kabilang banda ng barangay. Sakop ang dike ng bayan ng North Zagaray, Bulacan. Paliwanag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan, ang nangyaring flash flood noong nakaraang buwan ang sumira sa ilang bahagi ng dike. Flash flood ang nangyari because of the heavy rainfall. So, nag-spill lang ng water, excess water from that dams. Kaya nagkaroon ng parang pinaka-flash flood along this river, Angat River. Kaya naapektuhan itong slope protection project namin. Sabi ng ahensya, naipatayo nila ang dike sa ilalim ng flood control project na pinondohan ng 97 million pesos. Ang naging problema dito ay na-scar yung ilalim ng river, naapektuhan yung ilalim ng structure. So, kung naapektuhan na yung ilalim ng structure, talagang bibigay hanggang itaas siya. Gagawa naman natin ng paraan para magkaroon siya ng pondo at ma-rehabilitate and repair namin yung structure. Sa pagkasira ng tulay at dike, isang bahagi ng ilog ang binuksan ng LGU ng Angat para magsilbing alternatibong daanan ng mga sasakyan papasok at palabas sa Barangay Laug at Baybay. Ma'am, naggawa ko ng detour dito, ma'am, na nakakatawid naman may mga sasakyan dito sa kabila rito, ma'am. Na on my own pocket, ginawa ko na, ma'am, na yung makatawid sila for the meantime, ma'am. Sa ngayon, hindi na uubusan ng pag-asa ang mga residente na darating ang panahon, konkreto at permanenteng solusyon ang magiging tugon sa halos 3 taon na nilang hinaing. Mas komportable po sana kung masisimulan yung tulay. Mas mahusay po. Talagang napakahalaga ho ang tulay para sa amin. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.